Ang gabi ay mabilis na lumatag sa mga gusali, dumagom sa malalakit maliliit na lansangan, tumantay sa mukha ng mga taong pagal, sa mga taong sa araw-araw ay may bagong lunas na walang bisa. Ngunit ang gabi ay hindi napapansin ng lalabing 2 taong gulang na si Adong. Isang bagay ang may kabuluhan kay Adong sa Quiapo. Alisin na ang nagtatayugang gusali roon. Alisin na ang bagong lagusan sa ilalim ng lupa. Alisin na mga tindahan hanggang sa mga huling oras ng gabi, mailaw at maingay. Huwag lamang matitinag ang simbahan at huwag lamang mababawasan ng mga taong pumapasok at lumalabas doon. Dahil sa isang bagay na hinahanap sa isang marikit, sapagkat ang simbahan ay buhay ni Adong. Mama, Ale, palimos po. 5 po lamang. Ale, hindi pa po ako nanananghali. Talaga buhay lang yun ng mga magulang niya para may maisugal. At halos araw-araw, lagi siyang napapaiyak. Hindi lamang niya ipinahahalata kay Aling Ebeng, ni kanino man sa naroroong nagpapalimos. Alam niyang hindi maiiwasan ang paghingi sa kanya nito ng piso. Sa lahat, walang bawas. Ano? May reklamo? Maawa na po kayo, Mama. Ale, gutom na ako. Ang mga daing ay walang halaga. Waring mga patak ng ulan sa malalaking bitak ng lupa. Ang mga tao ay bantad na sa pagpapalimos ng maraming pulubi. Ang mga tao ay naghihikahos na rin. Ang panahon ay patuloy na ibinuburol ang karukhaan. Malapit nang dumating si Bruno. Biglang-bigla, napawi ang katuwaan ni Adong. Ilang 5 bagol ang nalaglag sa kanyang palad. Hindi inilagay kundi inilaglag, sapagkat ang mga palad na nagbigay ay nandidiring mapadikit sa marurusing na palad na wari bang mga kamay lamang na maninipis ang malinis. Adong! Ayun si Bruno! Tinanaw ni Adong ang inginuso sa kanya ni Aling Ebeng. Si Bruno nga, ang malapad na katawan, ang namumutok na mga bisig, ang maliit na ulong, pinapangiit ng suot na gora, napadukot si Adong sa kanyang bulsa. Diyan na kayo, Aling Ebeng. Sabihin nyo kay Bruno na wala ako. Ano? Naluloko ka ba, Adong? Sasaktan ka ni Bruno. Makikita ka ni Bruno. Narinig man ni Adong ang sinabi ng matanda, nagpatuloy pa rin sa paglakad. Sa simula'y marahan, ngunit nang makubli siya sa kabila ng bakod ng simbahan ay pumulas siya ng takbo. Lumusot siya sa pagitan ng mga jeepney na mabagal sa pagtakbo. Sumiksik siya sa kakapala ng mga taong salu-salubong sa paglakad. Adong! Bitawan mo ako, Bruno! Bruno, bitawan mo ako! Bruno?